Taong 2010, isang ina ang nangibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. After 14 years abroad, makakauwi na siya. Pero mula sa kulungan ng Indonesia. Paano nga ba humantong sa masalimuot na kapalaran ang buhay ng Pilipinang si Mary Jane Veloso? I'm Humor Yanga and here's what you need to know. Bunso sa 5 magkakapatid, ipinanganak si Mary Jane Veloso taong 1985. First year high school lang ang natapos niya. 2 ang anak ni Mary Jane Veloso, kaya minabuti niya ibang bansa. 2009 na masukan bilang katulong si Mary Jane sa Dubai, 2 taon ng kanyang kontrata pero 1 taon pa lang ay umuwi na siya sa Pilipinas. Ito'y matapos yung pagtangkang halayin sa kanyang pinapasukan. Taong 2010, illegal siyang nirecruit ng kaibigan niyang si Maria Cristina Serio bilang katulong sa Malaysia. Pero pagdating nila roon, hindi na raw available ang inaasahang trabaho. Inalok muli ni Cristina si Mary Jane ng isa pang trabaho sa Indonesia. Agad nag-empake si Mary Jane, gamit ang maletang bigay sa kanya ni Cristina. Pero paglapag sa isang airport sa Yogyakarta, Indonesia, nakitaan ng droga ang bagahe ni Mary Jane. Nakakubli sa lining ng kanyang maleta ang 2.6 kilos ng heroin. Agad siyang hinuli at ikinulong. After 6 months, hinatulan siyang guilty sa kasong drug trafficking. Sinintensyahan siya ng death penalty at noong 2015, nakatakda siyang bitayin. Sa tagal ng panahon na kapulong ni Mary Jane, 3 administrasyon na ang dumaan. Una, ang administrasyon ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. 2011 nang umapila ang dating Pangulong Aquino sa bansang Indonesia para bigyan ng clemency si Mary Jane. Ang clemency ay isa sa kapangyarihan ng Pangulo ng bansa na patawarin ng isang kriminal o kaya na may paiksiin ng kanyang sentensya. Pero taong 2014 nanindigan ng nooy kauupong Pangulo na si Joko Widodo na hindi niya gagawaran ng clemency ang ilang individual na nasa death row para sa drug-related offenses. Kabilang dito si Mary Jane. April 24, 2015, inilipat na si Mary Jane papuntang Nusa Kambangan Island o kilala bilang Execution Island. Ito rin ang araw na inanunsyo na nag-file na ng second judicial review para sa kaso ni Mary Jane. April 28, 2015, isang araw bago ang nakatakdang pagbitay kay Mary Jane, tinawagan ni dating Pangulong Aquino ang nooy Indonesian Foreign Minister para sa isang proposal. Gawing state witness si Mary Jane laban sa kanyang mga recruiter. Ilang oras bago siya isalang sa firing squad, pinagbigyan ng Indonesia ang hiling ng Pilipinas na temporary reprieve o suspension of execution. Noong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nakaupo, sinabi niyang hindi siya makikialam sa desisyon ng Indonesia alinsunod sa kanilang batas. Taong 2020, sinintensyahan naman ang mga recruiter ni Mary Jane na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilaw ng habang buhay na pagkakakulong at multang 2 milyong piso sa kasong illegal recruitment na isinampa ng 3 iba pang biktima. Pagkaupo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., humingi ng tulong ang mga magulang ni Mary Jane para mabigyan ng clemency ng Indonesia ang kanilang anak. Ngayong taon, 2 presidente ng Indonesia ang dumalaw sa Malacanang. Noong Enero ay si dating Pangulong Joko Widodo at nitong Setyembre naman ang nooy president-elect pa lang na si Pangulong Prabowo Subianto. Si Pangulong Marcos naman naka-4 na beses nang pumunta sa Indonesia mula noong maupo sa pwesto. Ang pinakahuli ay noong dumalo siya sa inauguration ni Prabowo Subianto nitong Oktubre. Nitong November 20, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang pagbabalik sa bansa ni Mary Jane. December 17, inihatid na si Mary Jane sa airport sa Indonesia para sa nakatakdang paglipad sa kanya patungong Pilipinas. Umaga ng December 18, lumapag si Mary Jane sa Ninoy Aquino International Airport. Idiniretso siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Dito, sinalubong siya ng kanyang pamilya, isang tagpong 14 na taon nilang hinintay. Nailipat na si Mary Jane sa Pilipinas pero hindi pa tiyak kung makalalaya pa siya. Dahil isa sa mga kondisyon ng Transfer of Prisoners Policy ng Indonesia ay ang pagpapatuloy ng sentensya mula sa nasabing bansa. Walang death penalty sa Pilipinas kaya posibleng mabigyan na lang ng life sentence si Mary Jane. Ang tiyak ngayon, ligtas na siya sa parusang kamatayan.